Update sa National Fiber Backbone Project ng pamahalaan, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Renato Paraiso, ang tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Asek Paraiso, magandang tanghali po sa inyo at Happy New Year. Happy New Year po, magandang tanghali sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Lalong-lalo na sa inyo, binibining niya, Happy New Year po. Happy New Year. Asek, hingi lang po kami ng update dito sa Phase 1 nitong National Fiber Backbone Project ng pamahalaan. Nasaan na po ito sa ngayon? Well, na-complete na ho natin yung Phase 1 ng ating National Fiber Backbone. It is 1,245 kilometers of infrastructures stretching from Luwag, Ilocos Norte, down here po dito sa opisina natin sa Roses. So this year naman po, inaasahan natin na makukompleto na rin natin yung Phase 2 and 3 kasi na-procure na ho yan next year for implementation na po. Okay. Congratulations ha. Galing ako dyan sa Lawag eh. Oo. Para sa ating mga kababayan, ano po ba ang pangunahing layunin nitong National Fiber Backbone Project para sa isang ordinaryong mamamayan? Paano niyo po ito i-explain sa kanila? Ano po ba ito? Well, ang National Fiber Backbone, gaya nung binabanggit ho natin kanina, is ito parang yung spine, yung backbone ho natin, na dito ho kukonekta yung mga submarine cables ng iba't ibang bansa para magbigay ng spectrum sa atin. So, ang plano ho sana namin sa pamahalaan, sa DICT, sa pangunguna ho ni Secretary Ivan Uy, makumpleto natin na yung connectivity natin from the north, farthest north to the last province in the south po. So, dito ho kukonekta yung mga middle and last miles ho ng gobyerno para makapaghatid naman ho tayo ng lalo na doon sa National Fiber Backbone natin, makapaghatid tayo ng mga serbisyo sa ating mga lokal na pamahalaan, national government units, at para naman ho makapag-provide tayo ng connectivity dun sa tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas. Para ho, gaya na sinabi ng ating mahal na Pangulo, walang maiiwan sa digital divide. Ayan, so ito yung sinasabi niyang, kumbaga, Digital Philippines na gusto niyang mangyari sa ating bansa. Ilang phases po ba meron ang National Fiber Backbone Project? Sabi niyo, tapos na ang Phase 1 or patapos na? At nasa phase na po tayo sa ngayon? Tama po. Meron ho 6 phases ang ating National Fiber Backbone Plan na parte ho ng mas malawak na broadband ng masa na plano ho ng ating pamahalaan. Meron ho itong 6 phases. Ang Phase 1 ho, kompleto na, Ma'am Ninya. Ang Phase 2 and 3, nasabay nating pre-procure, ipo-procure na, i-implement na, at hopefully matapos by March or April of this year. Ang Phase 4 and 5, dahil po sa tulong ng World Bank, meron ho tayong $288 million loan na binigay ho ng ating mga kaibigan sa World Bank para naman makumpleto ang Phase 4 and 5. And finally, Phase 6, para naman ho ma-tie up lahat ng connectivity natin, is para naman ho makumpleto yung regions ng Region 1, 3, 4B, and lalong-lalo na ang BARM. Okay. So talagang inuna nyo muna talaga Luzon, then Visayas, and then Mindanao. Pababa. Pababa, oo. Kasi nandito yung main. Ganun ba? Kung bakit inauna ang mga mas malapit sa Quezon City? Well, that's one, Ma'am Ninya. Pero mas mahalagang intindihin natin yung mga kable na galing na magbibigay ng spectrum sa atin halimbawa, yung Meta Fiber na galing ng Los Angeles naglanding dito sa Aurora, Quezon. So tinawid ho namin ito sa pamamagitan ng Luzon Bypass na infrastructure natin para ho doon papasok yung spectrum na magagamit natin sa ating pamahalaan, Ma'am Ninya. Okay. At kung matapos at makompleto po ang mga phases ng proyektong ito, ano po magiging impact po nito? Hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi maging sa ating pamahalaan? Mas mabilis, mas secure, mas reliable internet connectivity ho para sa ating pamahalaan para ma-deliver natin ang basic services ho natin sa ating mamamayan. Pagdating naman ho doon sa mga geographically isolated areas ho natin, magkakaroon ho sila ng access sa frontline services of government. Lalong-lalo na ho sa sektor ng edukasyon. Kasi ho, yung mga SUCs natin, party ho to nung party doon sa tinatawag natin na GovNet, na nagbibigay tayo ng libreng internet sa SUCs, sa LGU, sa national government, para naman ho mas mapabot natin yung mga serbisyo natin sa ating mga mamamayan. Importante talaga yan. Kailangan mo ng
connectivity, lalo na kung estudyante ka. Tama, Ma'am Nina. Kasi baliwala ho yung ginagawa namin dito. For example, doon sa e-gov natin, ini-integrate natin, pinapadaling natin, pinapabilis natin ang serbisyo ng ating pamahalaan towards digitalization. Kung wala naman hong access sa mga mamamayan, wala silang connectivity, hindi rin ho nila maaabot ang serbisyo ng gobyerno. Kasama po dito yung parang free wifi, let's say, sa mga SUCs. Tama po, Ma'am Nina. Free wifi sa mga SUCs para magamit ng ating mga estudyante. When it comes to their e-learning, kasama rin ho dito yung doon sa mga town halls para makagamit ho ng mga internet, yung mga kababayan natin. Pero nire-restrict namin na hindi naman siya O pang kasi mamaya, entertainment. imbis na nagtatrabaho yung nasa LGU, nanonood na pala ng Tama ng ho, Bagong Ma'am Pilipinas. Pwede naman kasi 12 to 1. Oo, tama ho. So, restricted siya pagdating sa, even sa SUCs. Oo, medyo so, may hindi siya yung restriction. talagang free talaga. Oo. Talagang tinutuunan natin ng pansin yung edukasyon at ang serbisyo ng ating pamahalaan po. Okay, paano naman po makikinabang yung mga local businesses po natin sa proyektong ito? At anong sektor po ang inaasahang mas makikinabang pa dito? Bukod sa mga na-mention na natin. Yung mga local businesses ho, dahil mas nagkakaroon ng digitalization, mas madali ho yung pagpo-process ng mga government requirements ho nila. Pagdating naman sa larangan ng turismo, mas mapopromote nila kasi better, reliable connectivity equates to more tourism opportunities at lalo na yung pag-imbitado sa mga investors natin kasi makikita nila na dalawa ho ang kailangan tugunan natin pagdating sa mga investors, connectivity and power. At least yung isa na tugunan na natin, yung connectivity ho natin. And the sector that talagang tinatarget ho natin na makikinabang ho talaga nito ay ating mga estudyante at ating mga mamamayan na nasa liblib ng mga lugar na hindi nakaka-access ng internet. So yun ho talaga yung gusto nating maabot at mabigyan ng libreng internet, Ma'am Linya. Okay, so ang tanong rin ng lahat, magkakaroon po ba ng impact ito o pagbabago sa presyo at kalidad ng internet? Matapos ito, magmamahal ba siya o mas magiging mura? Inaasahan namin, ito naman ang ang aspirations ho ng DICT, na since mapapababa yung pinoprocure ng ating pamahalaan dito sa ating mga local internet providers, dahil sagot na ng DICT yung libreng internet ng pamahalaan, magkakaroon more spectrum, more bandwidth na maibibigay itong mga tinatawag ko natin, yung mga internet providers natin, na para do sa ating mga pribadong mga mamamayan na nag-a-avail sa kanila. So inaasahan namin mas better yung connectivity, mas gaganda yung kalidad ng internet. At inaasahan namin dahil do sa National Fiber Backbone, hindi na nila kailangan masyadong maraming capital outlay do sa pag-connect sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mapapababa naman yung presyo ng ating internet po. Yan po, sana ay maging totoo. Yung mga internet providers po natin, because of this, na tumulong na rin kayo at nag-provide na kayo nung sabi nyo nga, kumbaga, yung backbone. Oo. So, dapat mas magmura ang internet sa mga darating na taon. Dapat. Dapat. Yun ang inaasahan ho natin. And hopefully, the private sector, to be fair naman sa kanila, because of the Private Sector Advisory Council, nakikipag-coordinate sila sa atin sa pamahalaan para paano yung ganda yung quality ng ating internet. And they're proposing a couple of measures para mapababa yung presyo nila. Okay. And since meron pa tayong oras sa ASEC, gusto ko lang humingi ng update. Marami pa rin mga scam na nangyayari. Lalo nga nitong Pasko, may mga na-scam na naman, may mga na-hack. So, paano po ba hindi na matapos-tapos ang problemang ito? Ano po yung nakikita nyo ngayon na, kumbaga, inaasahan nyo yung pinakamalaking problema pagdating dito sa hacking and scamming na ito? Well, pagdating sa scamming, ang talagang malaking problema yung ignorance po, yung hindi maalam na paggamit ng internet, na kung ano-ano na lang pinag-click. So, ang talagang drive ho ng DICT, sa tulong na rin ho ng mga programa at plataforma katulad nyo, is paigtingin yung information drive natin at saka yung educational campaign ho natin sa tamang paggamit ng internet para hindi na ho tayo ma-scam. Pagdating naman ho sa akin, talagang hindi lang naman tayo ang namumroblema dyan. It's a worldwide phenomenon na talagang it's a tug of war between the threat actors and various governments kung anong teknolohiya. Kasi sobrang bilis nung pag-advance ng technology, Ma'am Nina. So, masugpuman natin yung ginagamit nilang technology ngayon, they advance to the next available technology. So, talagang ganunan tayo, tug of war tayo.
Opo. Okay, so talagang kailangan importante, wag tayo basta-basta mag-click at at aware po tayo no sa mga modus na nangyayari po Oho. ngayon. Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong bagong taon mula sa inyo. In behalf po ng aming kalihim, si Secretary Ivan John E. Uy, at ang buong DICT, binabati ho namin ang ating mga kababayan ng isang manigong bagong taon. At makakaawasa ho kayo na sa susunod na taon, tuloy-tuloy ho ang serbisyo ng inyong DICT. Hindi ho kami titigil at nandito ho ang DICT ho para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Renato Paraiso, ang tagapagsalita ng DICT.